Bakit hindi mo muna ako kinonsulta sa bagay na yan? Talaga bang hindi na mahalaga ang opinyon ko sa bahay na ito? Ay, alam ko naman kasi natututol ka sa plano eh. Alam mo naman pala pero tinuloy mo pa rin. Alangan naman napabayaan ko, nanay ko yun. Hindi mo naman pinababayaan ha. Buwan-buwan ka nagpapadala sa kanya. Ni minsan wala kang narinig sa akin. Pero ibang usapan na kung dito siya titira. Wala naman na kasing ibang mapupuntahan ng inay. Ang sama ko namang anak kung pababayaan ko siya na magpalaboy-laboy na lang sa kalsada. O di kaya makitira sa ibang kamag-anak. Ano na lang ang sasabihin nila? Ano ba kasi ang dahilan? Bakit pinapaalis ng kapatid mo ang nanay niyo sa puder niya? Wala na nga siyang gasto sa nanay niyo eh. Hindi naman alagain ng nanay niyo at malakas pa. Sabi kasi ni Kuya Damian, hindi daw kasi magkasundo ang inay at ang asawa niya. Noon pa naman kasi iba na ang ugali ng nanay mo. Malamang kung anong dahilan ng hipag mo, ganun din sa atin noon. Kaya napilitan tayong bumukod. Pansamantala lang naman sa atin ang inay. Buntis kasi ang hipag ko kaya laging may sumpong. Tsaka sabi naman ni Kuya, magbibigay siya ng panggastos para kay inay. Paano kung kami naman ang nanay mo ang mag-away? Ha? Sige nga, anong gagawin mo? Kakausapin ko ang inay na maging mabait sa'yo. Hindi naman ako papayag na para siyang siga kapag nandito na. Ikaw pa rin ang reyna sa bahay na ito. Kilala mo ko. Marunong naman akong makisama pero ayoko lang kasi na gagawin na naman niya ang ginawa niya sa akin noon. Hindi na yun mauulit. Tsaka konting panahon na lang naman ang ilalagay ng inay sa mundo. Hayaan mo na makasama ako at ng mga apo niya. Malakas pa sa kalabaw ang nanay mo. 60 pa lang siya kaya matagal pa ang buhay niya. Marami na rin yung nararamdaman sa katawan. Oh, paano? Lilinisin ko na yung isang kwarto? Ay, bahala ka nga. Huwag ka naman sana magpakita ng ganyang pag-uugali sa harap ng inay. Baka mamaya ay magtampo yun sa atin. Kung mabait na ba ang nanay mo ngayon, huwag ka mag-alala. Maayos ko siyang pakikiharapan. Ay, huwag mo naman sana akong bigyan pa ng alalahanin. Ang dami ko na nga iniisip sa trabaho eh. Pati ba naman dito sa bahay? Aba, ikaw itong nagdadala ng problema dito sa bahay natin eh. Tahimik na nga kasi tayo dito oh. Gusto mo pang dalhin sa pamamahay natin ang nanay mo? Pinaliwanag ko na nga sa'yo, di ba? Ayoko na nga makipagtalo sa'yo. Ikaw pa rin naman ang masusunod eh. Titingnan ko lang ang mga anak natin sa labas. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa pagtira ng biyenan ko sa bahay namin. Lalo na kung ang pagbabasihan ko ang naging trato niya sa akin nung bago pa lang kami nagsasama ni Adam. Mabuti na lang nalipat ng trabaho ang asawa ko. Kaya yun na naging rason para bumukod kami ng bahay. Naiwan naman sa bahay na yun ang kuya ng asawa ko, na nung mga panahon na yun ay binata pa. Nung nakaraang taon nga lang nag-asawa ang bayaw ko at kasalukuyang nagdadalang tao ang asawa. Tuwing may problema ako, wala naman akong ibang pinagsasabihan kundi ang ate Alma ko. Bakit kasi hindi ka muna tinanong ng asawa mo bago siya nagdesisyon? Yun nga ang ikinasasama ng loob ko, te. Porke ba, siya na lang nagtatrabaho sa amin eh. Babaliwalain niya na ako. Kung hindi maganda ang kutob mo, mabuti pa ngayon palang tutulan mo na. Kaysa namang magsisi ka bandang huli. Kung alam mo lang ate, mula ng araw na yon, hindi ko pa siya iniimik. Pero buo na talaga ang pasya niya na kunin ng nanay niya. Wala sanang problema kung sa inyo titira basta mabait. Katulad ng mga biyanan ko. Kakampi ko pa kapag nag-aaway kami ng asawa ko. Hindi nila kinukonsinti ang kalokohan niya. Ang swerte mo nga ate sa mga biyanan mo. Sana lahat mabait katulad nila. Swertihan lang talaga katulad sa pag-aasawa. Wala na akong magagawa pa kundi tanggapin na lang siguro na magugulo na naman ang pagsasama namin dahil sa nanay niya. Obserbahan mo muna. Baka nga mabait na gaya ng sabi ng asawa mo. Hindi ka naman siguro pababayaan ni Adam na apihin ka ng nanay niya sa sarili ninyong pamamahay. Di ba nga kaya kayo napabukod nun eh, dahil ikaw ang kinampihan niya? Oo, siguro nga.
Huwag mo munang problemahin ang biyanan mo. Wala pa naman siya sa inyo eh. Hindi na nga ako makatulog sa kakaisip eh. Baka naman magkasakit ka na niyan. Aba, ingatan mo ang sarili mo. Alalahanin mo maliliit pa ang mga anak mo. Kawawa sila kapag nagkasakit ka. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko, ate. Nitong mga huling araw lang naman ako hindi makatulog eh. Tigilan mo na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Kung sakali mang magkaroon kayo ng problema ng biyanan mo, bukas ang bahay ko para sa inyong mag-iina. Hindi naman ganun kadali yun. Bahay namin yun. Ako bang dapat na umalis? Kung halimbawa nga na hindi kayo magkasundo, bakit ka magtitiis sa bahay nyo? Alam ko naman na hindi mo kayang palayasin ang nanay ng asawa mo. Ipagdadasal ko na lang na sana mabait na ang matandang yun. Mabuti pa nga baka sakaling tablan. Uuwi na nga pala ako. Naalala ko meron pa pala akong gagawin sa bahay bago sunduin ng mga bata sa eskwelahan. Hindi ka ba muna kakain ng merienda? Hindi nate, sa bahay na lang. Busog pa naman ako Basta kapag may problema ka, punta ka lang dito, ha? Oo, te. Wala naman akong ibang pupuntahan kundi dito sa'yo. Salamat. Dumating na nga ang araw ng pagdating ng biyanan ko sa bahay. Kahit hindi ako sang-ayon sa pagtira niya sa amin, ipinagluto ko pa rin siya ng espesyal na ulam at inasikaso. Magiliw naman niya akong binate at ang dalawa niyang apo. Parang kailan lang ang liliit pa ng mga apo ko. Ngayon pareho na nag-aaral. Mabilis lang po talaga ang panahon. Mamamalaya na lang po natin mga dalaga ng mga batang yan. Dapat ingatan ninyo ang mga anak ninyo. Mas mahirap daw magpalaki ng mga batang babae, lalo na sa panahon ngayon. Oo naman po. Lagi po akong nakasubaybay sa kanila. Isa nga rin po yun sa dahilan kung bakit ako huminto sa pagtatrabaho. Tama lang naman na naging desisyon nyo na tumigil ka sa pagtatrabaho. Kaya naman kayong buhayin ng anak ko Baka po nagugutom na kayo. Nakahanda na po ang pagkain sa lamesa. Oo nga po, Nay. Pinaghandaan po talaga namin ang pagdating nyo. Nagluto ng espesyal si Marika. Nagugutom na nga ako Dito na po kayo maupo, Nay. Ang mga apo ko, hindi ba sila kakain? Pinakain ko na po sila kanina. Nagugutom na daw po kasi Hindi na pala ako nahintay. Dapat sa susunod sabay-sabay dapat ang kain. Ganun naman dapat Ay, pasensya na po kayo kung hindi na kayo nahintay. Nagugutom na po kasi sila kanina pa. Ayos lang iha. Akala ko kasi makakasabay ko silang mga apo ko. O siya, mabuti pang kumain na tayo. Mabuti pa nga po. Gutom na rin ako Ito ba ang ulam na hinanda mo, Marika? Opo, Nay. Bakit po? Masyado kasing mamantika Bawal na kasi ako sa mamantikang pagkain. Baka po itong gulay, pwede kayo? Pwede sana kaso may sahog na atay at balon-balunan. Hindi rin pwede sa akin yan. Adam, baka may natira pang ulam sa karinderya ni Aling Mel. Bilhan mo na lang ng ulam doon ng inay. Pasensya na kayo mga anak ha. Maingat kasi ako sa pagkain Hindi ako basta-basta kumakain ng ulam sa karinderya. Hindi naman natin alam kung malinis ba talaga ang pagkakaluto. Iwasan nyo nang bumili sa mga yon. Meron pa po kami dyan na dalata. Adam, ipagbukas mo na nga lang ng sardinas si inay. Ano kasi Iyon na lang po, Nay. Bukas na lang po kayo ipagluluto ni Marika ng ulam na gusto nyo. Sa huli, napilitan na rin ng biyanan ko na kumain ng mga niluto ko. Humihingi naman ng pasensya ang tingin na pinupukol sa akin ni Adam. Nang magkita kami ng ate ko, ikinuwento ko sa kanya nangyari sa unang araw ng biyanan ko sa bahay. Hindi niya napigilan ng matawa. Naaawa din naman ako. Kaya kinabukasan binilahan ko ng mga pagkain pwede sa kanya. Sabi nga ni Adam, marami na nga daw talagang iniinda ang nanay niya. Yun daw ang sabi ng kuya niya.
Sa ilang araw niya sa inyo, kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Okay naman. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Nagluluto din. Minsan, siya na nagluluto sa almusal at sa baon ni Adam. Mabait din naman siya sa mga apo niya. Madalas siyang makipaglaro kahit nahahapon na. Mabuti naman nagbago na pala ang biyanan mo. Di wala ka ng problema. Oo nga, te. Gumaan din yung trabaho ko. Dati hindi man lang ako makapagpahinga. Ngayon, madalas na niyang akuin ang trabaho ko. Pero sinasabihan ko rin naman na magpahinga din ka ako. Napapaisip tuloy ako kung ano nga kaya ang pinag-awayan nila ng bilas mo. Hindi ko alam, te. Hindi ko rin naman naaalala na tanungin kay Adam. Sa bagay, okay naman kayo ng biyanan mo eh. Yun ang importante. Baka nga may ugali din yung bilas mo. Ilang beses lang naman kami nakapag-usap ng bilas ko eh. Mukha naman siyang mabait. Lagi pang nakangiti. Baka nga nagbago din kasi nga buntis. Kung nandyan na ang biyanan mo, buo na ulit ang sahod na ibibigay sa'yo ng asawa mo. Alam nga naman magbigay pa siya sa nanay niya. Nasa poder niyo na nga siya. Pwede naman niyang bigyan kahit konti. Wala namang kaso sa akin yun. Hindi naman ako madamot sa ganung bagay. Sa bagay nga. Sabi nga pinagpapala lalo kapag mabuti ka sa mga biyanan mo. Siya nga pala. Nasaan ang mga kasama mo dito sa bahay? Kanina ko pa kasi napapansing tahimik dito eh. Umalis kaninang umaga ang mga biyanan ko. Dadalawin ng isang anak nila. Baka bukas pa sila umuwi rito. Kung ganun maya-maya na lang din ako uuwi. Mamaya pa naman ang uwi ng mga anak ko galing sa eskwelahan eh. Hindi ka ba hahanapin ng biyanan mo? Hindi yon. Alam naman niya na dito ako pupunta eh. Tsaka bago ako umalis ng bahay, sinisiguro ko na walang nakatambak na gawain. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos naman ang samahan namin ng biyanan ko. Wala naman ako nakitang maling ginagawa niya. Kahit na nga minsan ang ginagawa niyang pakikipag-unahan sa akin sa pag-asikaso kay Adam. Inisip ko na lang na baka na-miss niya lang ang anak niya. Pabor din naman sa akin. Dahil hindi ko kailangang gumising na maaga para ipaghanda ang asawa ko ng kakainin at baon niya. Nang dumating ang araw ng sahod, ganun na lang ang gulat ko sa inabot ng asawa ko. Ano to? Bakit ito lang ang ibinibigay mong sahod? Kasi mula ngayon, si inay na ang hahawak ng budget natin dito sa bahay. Hiniling niya kasi sa akin yun. Gusto daw niyang maranasan ulit na humawak ng pera, katulad ng dati. Nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Talaga bang baliwala na ako sa bahay na ito? Ano ba ako dito, ha? Tau-tauhan lang? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang kasing pagbigyan ng inay. At saka siya naman ang halos gumagawa dito sa bahay. Bakit? Sinabi ko bang gumawa siya dito sa bahay? Nakikipag-unahan kasi sa akin ang nanay mo. Akala ko naman ayos lang. Ayaw mo ba nun? Mga anak na lang natin ang iintindihin mo. Kapag itinuloy mo yung plano na nanay mong pahahawakin mo sa sahod mo, mabuti pang umalis na lang kami ng mga bata dito. Naibigay ko na kay nanay kanina. Alangan naman bawiin ko pa. Ano? Mas nauna mo pang bigyan ng nanay mo kaysa sa akin? Wala ka kanina eh. Ang mabuti pa, magsama kayo ng nanay mo. Bahala na kayo sa bahay na to. Oh, saan ka pupunta? Sa tingin mo kaya magkakatagal pa ako sa bahay na to, ha? Pagkatapos ng ginawa mo? Mari ka naman. Pag-usapan naman natin to. Maliit na bagay lang naman palalakihin mo. Pagdating kasi sa nanay mo, lagi mo akong binabaliwala. Kaya mabuti pa, aalis na lang ako sa bahay mo. Oo na, sige na. Sa susunod na sahod hindi ko na ibibigay sa inay. Tama lang, dahil ako ang asawa mo. Ibalik mo na yung mga damit sa kabinet. Hindi naman tama na tuwing mag-aaway tayo Lagi mong panakot sa aking lalayasan mo ako. Sa tingin mo nananakot lang ako? Ha? Gagawin ko talaga ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Sigurado na malulungkot nito ang inay. Hindi naman kita pinagbabawalan na bigyan siya
Pero wag naman pati ang budget dito sa bahay, ipapahawak mo sa kanya. Wala naman kasi akong nakikitang masama eh. Akala ko nga matutuwa ka pa. Lagi ka kasing nagrereklamo na ang hirap mag-isip ng iuulam. Natural na sa aming mga asawa yon. Aba, ang hirap naman talaga mag-isip araw-araw ng uulamin. Lalo ka na, nuknukan ka pa naman ng selan. Ang inay kabisado na mga gusto kong ulam. Sa tingin mo ba, hindi ko kabisado ang mga gusto mo, ha? Magsasampung taon na tayong nagsasama, Adam. Oo na. Mabuti pa, tigilan na natin ang pagtatalong to. Pagod na nga ako sa trabaho pagdating pa rito. Aawayin mo pa ako. Ayusin mo kasi ang ginagawa mo. Hindi naman siguro masama kung bago ka magdesisyon, sabihan mo muna ako para hindi tayo nagkakagulo. Oo na. Sa susunod, ganun na ang gagawin ko. Hindi nalaman ng biyanan ko na nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ng asawa ko. Pagkatapos naman nun, bati na ulit kami ni Adam. Habang naghahapunan, masaya pa nagkukwento ang biyanan ko. Tahimik lang naman ako nakikinig. Lahat na ng kailangan dito sa bahay binili ko na. Mas mapapamahal kasi kung laging sa tindahan tatakbo. Tsaka, binago ko pala yung mga ulam na binili ngayong linggo. Nakakasawa na kasi kung yun na lang lagi ang baon ninyong mag-aama. Basta po, Nay, yung baon ng mga bata ipaubaya nyo na lang kay Marika. Medyo maselan kasi ang dalawa niyong apo Huwag nyo kasing sanayin ng dalawang bata sa kung ano ang gusto nila. Kailangan magulang pa rin ang masusunod. Tama naman po kayo. Kaya lang, baka manibago ang mga bata. Huwag ka mag-alala, iho. Ako ang bahala sa mga apo ko. Ako pa ba? Sanay ako sa mga bata. Kita mo na palaki ko kayong maayos ng kuya mo. Mawalang galang na po, Nay, ha? Pero ayoko po kasi na may ibang taong nangingialam sa pagpapalaki ko sa mga anak ko. Hindi naman ako ibang tao, iha. Apo ko rin sila. Kaya nagmamalasakit lang naman ako sa kanila. Kahit na po kayong lola, respeto na lang po sa akin bilang ina nila. Iho, anong tingin mo sa sinabi ng asawa mo? Hindi ba talaga ako pwedeng mangialam sa pagpapalaki ng mga apo ko? Nay, pwede naman po ninyong alagaan ng mga apo nyo. Pero mas mabuti pa rin po na ang asawa kong bahala sa kung paano sila palalakihin. O sige, kayo na nga ang bahala. Wala naman akong gusto kundi mapabuti ang mga apo ko Alam ko naman po yun. Pero wag nyo na pong agawan ng trabaho ang asawa ko. May tiwala po ako sa kanya pagdating sa pagpapalaki sa mga anak namin. Asensya ka na, iha. Kung tingin mo nanghihimasok ako sa paraan ng pagpapalaki mo sa anak mo. Wala po yun, Nay. Naiintindihan ko naman po na nagmamalasakit lang kayo. Mabuti na rin po na nagkalinawan na tayo ng maaga. O ayan, wala na tayong problema sa bagay na yan. Mahirap kasi na nasa iisang bahay tayo nakatira, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Madali naman akong kausap, iho Alam ko naman po yun. Kain na po tayo. Pwede naman nating ituloy mamaya ang kwentuhan Oo nga po, Nay. Sa sala na lang po natin ituloy ang kwentuhan. Akala ko pagkatapos ng pag-uusap naming yun ng biyanan ko, totoong nagkakaintindihan na kami. Nang mga sumunod na araw kasi, siya pa rin ang nasusunod sa kung ano ang ipapabaon sa mga anak ko. Maging ang pamamalakad sa bahay ay siya na rin ang nasusunod. Nang dumating naman ang sahod ulit ng asawa ko ay nakala niyang siya ulit ang hahawak. Nang malaman niya na ibinigay ni Adam ang sahod niya sa akin, buong araw siyang hindi kumain at lumabas ng kwarto. Nay, buong maghapon lang daw po kayong nandito sa loob ng kwarto nyo. May sakit po ba kayo? Nagtatanong ka pa talaga sa akin ng ganyan? Kaya nga po ako nagtatanong dahil hindi ko alam ang problema nyo. Akala ko ba nag-usap na tayo? Na ako na ang hahawak ng sahod mo? Ay, yun po ba?
Ang totoo po niyan, pinagtalunan po namin yan ni Marika. Hindi niya po gustong ideya na kayong magbabudget sa bahay na ito. Bibigyan ko na lang po kayo ng sarili niyong pera para mabili niyo mga gusto niyo. Huwag mo sanang kakalimutan utang mo sa akin kung nasan ka ngayon. Inalagaan at pinag-aral kita. Malaki ang naging sakripisyo ko sa inyong magkapatid. Tapos ito lang ang hinihingi ko sa iyo hindi mo pa ako mapagbigyan. Yang asawa mo, kailan mo lang yan nakilala? Samantalang ako buong buhay mong kasama. Hindi niyo naman kailangang isumbat sa akin ang bagay na yan. Naging mabuting anak naman po ako sa inyo. Kami ni Kuya. Mabuti ba ka mo? Simula nang magsipag-asawa kayo, naging matigas na ang ulo ninyo. Lalo ka na. Intindihin niyo naman po ako. Si Marika naman po talaga ang may karapatan na humawak sa pera ko. Swapang talaga ang asawa mo. Noon pa ganun na ang tingin ko sa kanya. Gusto kanyang solohin pati pera mo. Hindi naman po ganun ang asawa ko. Ayos lang naman sa kanya na bigyan ko kayo. Hindi lang po talaga niya gustong inaalisan niyo siya ng karapatan sa bahay na ito. Matanda na ako. At ilang taon na lang ang itatagal sa mundong ito. Hindi man lang ninyo ako mapagbigyan. Mabuti pang mamatay na lang ako. Nay naman, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. O bakit? Tama lang naman, hindi ba? Total hindi nyo naman ako pinapahalagahan. Yung mga sakripisyo ko sa inyo, baliwala lang pala. Hindi naman sa binabaliwala ko kayo. Kaya lang sana naman maunawaan niyo ang sitwasyon ko. Gusto niyo po ba magkahiwalay kami ng asawa ko? Nang dahil sa inyo? Hindi ko naman hiniling yun Pero sana naman kausapin mo ang asawa mo. Matuto naman kaamo siya rumespeto sa akin bilang nanay mo. Nire-respeto niya kayo. Hindi naman niya kayo sinasagot ng pabalang Ewan ko sa'yo. Mabuti pang iwan mo na lang ako mag-isa. Lumabas ka na dito sa kwarto. Hindi pa po kayo kumakain. Dadalang ko na lang kayo na makakain. Wag na. Ayoko kumain. Mas gusto ko mapag-isa. Baka magkasakit naman kayo sa ginagawa nyo. Kapag nagkataon, malaking gastos pa. Mabuti nga at nang maubos na ang perang ipinagdadamot ng asawa mo. Para naman po kayong bata niyan Nakikiusap naman po ako sa inyo. Lumabas na kayo rito. Ikaw ang lumabas. Dahil kung hindi, magbabasag ako ng mga gamit dito. Kaya lumabas ka na. Sige, tumawag na lang kayo kapag may kailangan kayo. Narinig ko lahat ng mga pinag-usapan ng asawa ko at ng nanay niya. Hindi ko malaman kung maiinis ba ako sa kanya o maaawa. May nanay din naman ako. Pero hindi gaya ng biyanan ko ang pag-uugali. Naaawa tuloy ako sa asawa ko na naiipit sa amin dalawa ng nanay niya. Ayaw talaga niyang lumabas para kumain. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag nagutom ng nanay mo, lalabas din siya. Paano kung hindi? Gusto na nga niyang mamatay na lang Baka kung anong gawin niya sa loob ng kwarto. Baka nasabi niya lang yun dahil galit siya. Yun nga inaalala ko Kilala ko ang inay kapag galit. Ano ang gagawin natin? Ayaw naman makinig ng nanay mo. Yan lang ba sasabihin mo, ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Bakit parang nagagalit ka sa akin, ha? Dahil kasi sa'yo, kaya nagkakaganon ng inay. Kasalanan ko ba, ha? Kung ganyang masyadong madrama ang nanay mo, dumating lang siya, nagkagulo na tayo dito sa bahay, Sana kasi pinagbigyan mo na lang. Total, matanda na naman ang inay Sige, pagbibigyan ko siya, pero aalis kami ng mga bata dito. Hayang ka na naman sa pananakot mo Hindi ako nananakot. Talagang aalis kami ng mga bata. Oras na pagbigyan mo ang kapritsyo ng nanay mo. Paano kung may gawin ngang masama ang inay? Sige nga. Sinabi lang niyang mga yon para pagbigyan mo siya. Gusto ko lang naman niyang hawakan sa leeg Ewan ko. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko.
Kung magpapatuloy sa pangingialam ang nanay mo, mabuti pang mamili ka na lang sa aming dalawa. Wala akong pipiliin sa inyo ng inay dahil pareho ko kayong mahal. Kaso nga, nahihirapan ka sa aming dalawa ng nanay mo. Tapos, parang ako pa yung sinisisi mo sa nangyayari sa kanya. Dapat kasi, isa sa inyo magbigay para walang gulo dito sa bahay. Pues, ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang asawa mo. At kung meron mang dapat sisihin dito, ikaw yon. Dahil padalos-dalos ka ng desisyon. Oo na, kasalanan ko na. Akala ko naman kasi maiintindihan mo ko dahil may magulang ka rin. Ang mga magulang ko, hindi naman katulad ng nanay mo. Nire-respeto nila ang pagsasama natin at hindi sila pakialamerang katulad ng nanay mo. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng inay. Bakit? Totoo naman ha. Mula nang dumating siya dito, lahat na lang gusto niyang pakialaman. Tama na nga ang pag-uusap na to. Baka marinig pa ng inay yung mga sinasabi mo eh. Lalo pang lumala ang sitwasyon natin dito sa bahay. Mabuti nga yung marinig ng nanay mo. Baka sakaling matauhan. Dahil sa kanya, lagi tayong nag-aaway. Kinabukasan, lumabas naman na ng kwarto niya ang biyenan ko. Pero hindi niya kami iniimik na mag-asawa. Pinaghanda ko pa rin siya ng pagkain niya. Nagbilin pa si Adam na ako na ang bahalang magpasensya sa nanay niya. Pero sadya yata talagang inuubos na matandang babae ang pasensya ko. Nay, meron po ba kayong gustong ipabili? Pupunta po kasi ako ngayon sa palengke. Pwede ba, Marika? Huwag kang magbait-baitan sa harapan ko. Umalis na ang anak ko. Huwag niyo naman po kaming pahirapan, lalo na po si Adam. Siya ang mas naaapektuhan sa ginagawa ninyo eh. Hindi ko alam kung paano nagkagusto sa'yo ang anak ko eh. Hindi ka naman maganda. Siguro kasi ginayuma mo si Adam. Hindi ko po kailangan gawin yun. Sadyang mahal lang po namin ang isa't isa. Pagmamahal ba ka mo? Gas-gas na yan. Pwede naman na magsama ang dalawang tao na hindi nagmamahalan eh. Sa tingin niyo po, anong dahilan ko para makisama kay Adam? Ano pa nga ba? Nakakita ka ng matabang isda kaya hindi ka na humiwalay sa anak ko. Alam mo kasi pwede kang mabuhay reyna sa piling niya. Kita mo nga hindi ka na nagtrabaho. Si Adam po ang may gusto na hindi na ako magtrabaho para maalagaan ko ang mga anak namin at maasikaso ko ang bahay. Ah, talaga ba? Kaya pala pagdating ko dito sa bahay niyo puro kalat. Kung saan-saan naroon ng mga laruan. Puro alikabok ang buong bahay. Tambak ang mga basura. Kababae mong tao, burara ka. Akala mo yata hindi ko napapansin na pumapasok ang asawa mo na hindi man lang plinansya ang suot na polo. Ano bang klase kang asawa? Huwag niyo po akong gawa ng kwento. Alam niyo po na hindi yan totoo. Kahit si Adam, hindi maniniwala sa mga sinasabi ninyo. Baka isipin pa niya na nababaliw na kayo. Ha? Sinong baliw? Ang kapal ng mukha mo. Samantalang sampid ka lang sa buhay ng anak ko. Kayo po ang sampid sa bahay na ito. Mula po nang dumating kayo, nawalan na kami ng privacy ng asawa ko. Kulang na lang, itabi niyo siya sa pagtulog niyo sa gabi eh. Lahat na lang pinakikialaman ninyo. Ako pa talaga ang sinabihan mo na sampid. Nanay ako ni Adam. Kailan ka lang dumating sa buhay niya? Samantalang ako ang nagluwal sa kanya sa mundong ito, nag-alaga at nagpaaral. Kung hindi dahil sa akin hindi kayo magkakakilala ng anak ko. Sana pala hindi ko nilang siya binuhay noon. Sobra naman po kayo. Kung galit po kayo sa akin, huwag niyo na pong idamay ang anak ninyo. Bakit hindi? Dahil nga sa'yo kaya naging swail siyang anak. Hay. Dahil po siguro sa ugali niyong yan, kaya kayo pinaalis ng isa ninyong anak sa bahay nila. Tapos, dito naman kayo nagkakalat ng sama ng ugali ninyo. Ikaw talagang babae ka! Huwag niyo po akong pagbubuhatan ng kamay sa sarili kong pamamahay. Baka po pagsisihan ninyo, alalahanin ninyo, wala na kayong mapupuntahang iba. Sa tingin mo kaya natatakot ako sa'yo, ha?
Wala kang karapatan na paalisin ako sa bahay na to. Si Adam ang nagpundar ng bahay na to, ikaw ang walang karapatan dito. Pakatandaan mo to, ha? Hanggat nabubuhay ako, hindi kita bibigyan ng katahimikan. Pagdating ni Adam nung gabi, napansin ko na parang mainit ang ulo niya. Hindi ko nalang pinansin at baka dahil lang sa trabaho. Noong gabing nagpapahinga na kami sa kwarto, tsaka ako binuksan ang nangyaring pagtatalo namin ng nanay niya. Hindi ko akalaing nauna na palang nagsumbong ang nanay niya. Tinawagan pala siya habang nasa trabaho siya. Siguro kung ano-anong sinumbong ng nanay mo sa'yo. Umiiyak siya nung tumawag sa akin kanina. Sana naman kasi hindi mo nalang pinatulan. Sumusobra na kasi ang nanay mo eh. Maayos ko naman siyang kinakausap kanina. Kung ano-anong masasakit na salita ang mga sinabi niya. Bakit kailangan mo pa kasing pagbantaan na paaalisin siya dito sa bahay? Adam, hindi ko siya pinagbantaan na paaalisin. Siya nga itong ang daming sinasabi eh. Huwag mo sanang kalilimutan na ako nag-aakyat ng pera sa bahay na ito. Konting respeto naman sa nanay ko. Nanay mo ba ha? Nire-respeto ako mula nung dumating siya dito, ha? Tingin niya sa akin karibal niya sa'yo. Matanda na ang inay. Di ba sabi ko sa'yo, pagpasensya mo na lang. Pero anong ginawa mo? Pinapatulan mo. Matanda siyang walang pinagkatandaan. Gusto pa niya akong saktan kanina na kahit magulang ko hindi ginawa sa akin. Kaya napuno na ako sa kanya. Dahil nga sumusobra ka na rin sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Kahit nga kami ni Kuya, hindi namin sinasagot ang inay kahit masasakit na ang binibitawan niya salita sa amin eh. Tapos ikaw, sasagutin mo siya sa mismong pamamahay ko pa? Talaga bang nanay mo lang ang kinakampihan mo, ha? Hindi mo man lang ba tanungin ako sa totoong nangyari kanina? Pinaniwalaan mo na agad ang mga sumbong ng nanay mo eh. Anong gusto mong gawin ko, ha? Ayunan ko ang gusto mo? Paalisin ko sa bahay na to ang nanay ko? Alam mong wala na siyang mapupuntahan. Hindi niya kailangang umalis. Basta baguhin lang niya ang ugali niya. Yang ugali mong baguhin mo. Darating din ang panahon na tatanda ka. Alam ko naman yan eh. Pero hindi katulad ng nanay mo. At huwag mo sanang konsintihin ang ugali ng nanay mo dahil matanda na siya. Hindi lahat ng matanda katulad niya. Tingnan mo na lang ang mga magulang ko. Tama na nga yung pagkukumpara mo sa mga magulang mo sa nanay ko. Kahit ano pa ang sabihin mo, nanay ko yun at mahal ko. Apektado ka dahil totoo naman ang sinasabi ko. Itong tandaan mo, hanggat hindi nagbabago yung nanay mo, walang katahimikan ang bahay na to. Hinayaan ko na lang na ang biyanan ko ang mag-asikaso sa mga gamit ng asawa ko. Mula sa pagkain na babaunin at sa mga isusuot na damit. Kesa naman makipag-unahan ako sa kanya. Habang tumatagal, nararamdaman ko ang paglayo sa akin ni Adam. Pati mga anak namin napapansin na rin yun. Hindi ko naman maipaliwanag ang sitwasyon namin sa bahay. Dahil alam kong hindi pa nila maiintindihan yun. Aba, kung ganyan naman pala ang trato sa'yo ng biyanan at asawa mo, mag-isip-isip ka na. Sa totoo lang, nakakapagod na ipaglaban ang karapatan ko bilang asawa eh. Kung hindi lang sa mga anak ko, baka umalis na lang ako eh. Tama lang nalayasan mo na ang asawa mo. Alam ko naman na malakas ang loob mo eh. Humingi ka na lang ng sustento kay Adam at hayaan mo na siya sa nanay niya. Magsama silang dalawa. Iniisip ko rin kasi na baka mabago pa ang sitwasyon namin sa bahay. Mahal naman kami ni Adam eh. Naguguluhan lang siya dahil na rin sa nanay niya. Ngayon lang naman kami nagkaroon ng matinding away. Ang problema nga ang biyanan mo. Ang solusyon lang sa problema mo ang umalis ang isa sa inyo sa bahay na yon. Hindi na rin naman magbabago pa ang biyanan mo eh. Masama namang ipanalangin na mamatay na siya. Baka mauna pa ang karma sa atin. Bibigyan ko pa ng isa pang pagkakataon ng pagsasama namin ni Adam. Baka sakaling isa sa mga araw na to magbago pa ang sitwasyon namin sa bahay. Ay naku, bahala ka na nga. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, ha?
Kapag nalaman ng mga magulang natin to, panigurado, pauuwing ka nila sa bahay. Nakikiusap naman ako sa'yo, ate. Huwag kang magkukwento sa kanila ng nangyayari sa akin. O sige, hindi ako magkukwento sa kanila. Ito lang ang tandaan mo, ha? Huwag ko lang talagang mababalitaan na sinasaktan ka ng biyanan mo. Dahil ako mismo ang susundo sa inyo ng mga bata sa bahay ninyo. Ibang usapan na kapag sinaktan niya ako, no? Baka tuluyan na mawala ang natitirang respeto ko sa kanya. Kumusta naman ang trato ng biyanan mo sa mga apo niya? Isa pa nga yan eh. Magiliw at mabait lang siya sa mga apo. Kapag kaharap si Adam. Plastic din pala ang matandang yun, no? Pati mga apo niya dinadamay pa niya. Kaya nga hindi ko inaalisan ang tingin ng mga anak ko eh. Baka mamaya kung anong gawin niya. Tsaka bantayan mo rin maigi ang pagkain yung mag-iina. Baka mamaya lagyan niya ng lason. Tingin ko kasi ibang klaseng magselo sa mga biyanan eh. Mas matindi pa sa asawa. Kaya mabuti na mag-iingat ka. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Kinakain din naman niya ang pagkain na niluluto niya. Sa bagay nga. Tsaka hindi naman niya siguro ipapahamak ang anak niya. Oh, natulala ka na dyan. Bigla ko kasing naisip yung hipag ni Adam. Para kasing gusto ko siyang tanungin eh. Baka kasi pareho kami ng naging sitwasyon kaya pinaalis nila ang biyenan ko. Di i-chat mo. Di ba okay naman kayo nun? Kumustahin mo muna ang pagbubuntis tapos tsaka mo isingit ang pagtatanong. Para hindi ka naman halata na yun talaga ang pakay mo. Mamaya, pag uwi sa bahay. Mabuti pa dito ka na lang kumain ng tanghalian. Napansin ko kasi para kang pumapayat eh. Baka hindi ka makakain na maayos sa inyo. Sino ba naman makakakain ng maayos sa bahay ngayon? Tsaka mamaya na ako uuwi. Sasabay na ako sa mga bata. Hindi ko alam kung nagkakataon lang na maalat ang ulam na niluluto ng biyanan ko. Hindi naman kasi nagrereklamo si Adam sa ulam niya. Minsan naabutan ko siyang nasa kusina. Kitang-kita ko kung paano niya buhusan ng asin ng mangkok ng ulam na para sa akin. Mula nun bumibili na lang ako sa karinderya. Hindi na rin ako nagsumbong sa asawa ko para wala na lang gulo. Oh, bakit ka pa bumibili ng lutong ulam? Meron naman dito sa bahay. Mas okay na yon kaysa naman magkasakit ako sa bato. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kaya pala nagtataka ako kung bakit maalat ang ulam ko palagi. Dahil ang nanay mo, nahuli kong nilalagyan ng maraming asin. Kung hindi mo gusto ang luto ng inay, hindi mo na kailangang gumawa ng kwento. Hindi ka na naman naniniwala sa akin? Alam ko naman na galit ka pa rin sa kanya eh. Pero sana naman, wag mong... Oh, ano naman to? Tingnan mo, para maniwala ka sa akin. Kinuhanan ko ng video ang ginagawa ng nanay mo. Wala naman sana akong balak sabihin eh. Kaya lang, ang nanay mo nagbibida-bida na naman para siraan ako. Ganun lang? Wala ka man lang bang gagawin, ha? Hindi mo man lang ba pagsasabihan niyang nanay mo? Oh, baka hindi ka pa maniwala niyan, ha? Marika, pasensya. Hindi ko alam kung bakit to ginawa ng ina eh. Kailangan pala talaga no? Na lagi ako may ebidensya para naman ako ang paniwalaan mo. O ngayon, ano ang gagawin mo? Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng inay sa'yo. Kung gusto mong bumili ng ulam mo kapag wala ako rito sa bahay, bahala ka na. Bibigyan pa kita ng pambili. Ganun lang? Wala ka man lang bang gagawin, ha? Hindi mo man lang ba pagsasabihan niyang nanay mo? Kasi baka kapag pinagsabihan ko ang inay, magkagulo na naman kayo. Magkakagulo talaga ng dahil sa kanya. Kung hindi ko nga ipinakita ang video na yan galit ka na naman sa akin. Ako na naman ang masama. Ganito na lang. Hindi ko na lang papansinin ang mga sumbong ng inay. Ang nanay mo pa rin ang gusto mong protektahan at kampihan. Okay, sa totoo lang, malapit na akong sumabog sa bahay nito. Kilala mo ko, Adam, kung gaano lang kaiksi ang pasensya ko. Naririndi na rin ako sa walang katapusan mong pananakot.
Imbis na makapagpahinga sa bahay na to, puro sumbong pang nadadatnang ko. Kapag ako napuno, hindi na ako uuwi sa bahay na to. Nang sumunod na araw, walang pasok ang mga anak ko. Kaya inunahan ko na ang biyanan ko sa pagluluto. Naabutan na niya ako sa kusina. Kitang-kita naman sa kanya mukha ang disgusto na madatnan ako doon. Ang aga mo naman yata magluto ngayon, iha. Tsaka hindi ba bumibili ka na ng ulam mo? Gusto ko pong lutuan ng mga bata. Di sana hinintay mo na lang ako makapagluto. Alam ko na naman kung ano gusto nilang kainin eh. Hindi bali nilang po. Baka mamaya magkasakit pa sa bato mga anak ko sa alat ng pagkain. Hindi kita maintindihan, iha. Huwag na po kayong magkaila. Nakita ko po kayo nilalagyan nyo ng maraming asin yung ulam para sa akin. Kaya pala lagi ninyong binubukod. Sinabi mo ba to kay Adam? Oo naman po. Kaya kahit anong sumbong ninyo, hindi na siya maniniwala sa inyo. Kaya tigilan nyo na ang ginagawa ninyong paninira. Walang yaka talagang babae ka. Oh, ako pa ba? Samantalang kayo itong ang daming ginagawang masama ah. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Sinisiguro ko sa'yo sa gagawin ko, hihiwalayan ka na ng anak ko. Good luck na lang po sa masama ninyong plano. Tandaan nyo lang po, kahit kailan, hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Ikaw ang masama dito. Huwag po kayong sumigaw. Natatakot po sa inyong mga bata, oh. Wala akong pakialam. Nabibwisit na rin ako sa mga anak mo. Tuwing nandito sa bahay wala nang ginawa kundi ang mag-ingay at magkalat. Wala nang kaayusan ng bahay na to nang dahil sa inyo. Natural lang po sa mga bata ang makalat maglaro. Pero kita naman po ninyo, marunong silang magligpit pagkatapos. Ang alam ko lang nagmana sa'yo ang dalawang batang yan. Kaya tama lang na isama mo sila sa pag-alis mo sa bahay na to. Mga apo po ninyo ang pinagsasalitaan nyo ng ganyan? Ni konti po ba? Wala kayong pagmamahal sa kanila? Hindi ko apo ang mga batang yan. Kaya wala akong pagmamahal sa kanila. Ngayon ko pinagsisisihan kung bakit ako pumayag na tumira kayo dito. Kayo palang sisira sa pamilyang iniingatan ko ng ilang taon. Sa ayaw at sa gusto mo, dito talaga ako titira. Dahil hindi ako kayang pabayaan ng anak ko. Tapos na po ako magluto. Kayo naman po ang magluto ng pagkain ninyo. Sakto lang kasi sa amin ang mga anak kong pagkain na niluto ko O mga anak, doon na lang tayo sa kwarto kumain. Mula nang magkasagutan kami ng biyenan ko, iniwasan ko na siya. Hindi na rin ako sumasabay sa kanila ng asawa kong kumain. Lagi kong dahilan, busog pa ako. Isang araw na walang pasok ang mga anak ko, sa bahay ng ate ko kami tumambay. Pag uwi namin sa bahay, wala ang biyanan ko na ipinagtaka ko. Naisip ko na baka meron lang binili sa labas. Pero hanggang makauwi si Adam, wala pa rin ang nanay niya. Bakit kaya wala pa ang inay? Saan kaya siya nagpunta? Hindi kaya nagpunta lang siya sa mga kamag-anak ninyo? Wala kaming kamag-anak na malapit dito. Hindi ba kayo nag-away na naman ng inay? Pansin mo naman na umiiwas na ako. Pagkatapos sa mga gawain ko dito sa bahay, doon na ako sa kapatid ko tumatambay. Umuuwi na lang ako kapag tapos na ang mga klase ng mga bata. Kaya sana naman, huwag mo sa akin isisi ang pag-alis ng nanay mo. Pasensya ka na. Ano na naman kaya ang dahilan ng inay? Malalaman natin kapag umuwi siya. Siguradong ako na naman ang idadahilan sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, hindi na ako maniniwala sa sumbong niya. Huwag mo sanang laging isipin na siya ang lagi kong kinakampihan. Hindi ba? Inaamin ko naman ang pagkakamali ko. Para kasi ako naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato . Dapat lang naman kasi na ako ang kampihan mo dahil asawa mo ako. Pero hindi Kaya malakas ang loob ng nanay mo na lagi akong gawa ng kwento sa'yo. Dahil alam niya, mauuto ka niya. Di ba nga sabi ko, hindi na ako maniniwala sa sumbong niya? Ang mabuti pa, ipagtanong mo na lang sa mga kapitbahay natin kung may nakakita sa nanay mo. Mabuti pa nga. Huwag niyo na akong hintayin ng mga bata. Baka maghanap din ako sa ibang lugar.
Dalhin mo na rin ang susi at mag-iingat ka. Kahit hindi maganda ang pakikitungo sa akin ng biyanan ko, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Hiling ko pa rin na makauwi siya ng ligtas sa amin. Pero inabot pa ng 3 araw bago siya natagpuan sa kabilang barangay na marumi at may mga sugat. Isang residente doon na nagatid sa kanya sa bahay namin. Paano kayo nakarating sa kabilang barangay? Bakit hindi kayo umuwi rito? Sinadya ko talaga na huwag na umuwi rito. Mas maiga pang magpalaboy-laboy na lang ako kaysa sa may bahay nga. Iba naman ang turing sa akin. Nay naman, huwag niyo na pong uulitin ang ginawa niyo ha. Kung alam niyo lang ang pag-aalala ko. Nireport ko pa nga sa mga pulis ang pagkawala niyo eh. Ang daming naghahanap sa inyo. Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayong nakauwi. Aalis din ako sa bahay na to. Hindi ko kayang tumira sa isang bubong kasama ang asawa mo. Lahat namang ginawa ko na. Pero hindi pa rin niya ako matanggap. Si Marika na naman po ang dahilan. Nagtalo po ba kayo bago kayo umalis? Handa kong tiisin ang ugali niya. Pero hindi ang mga apo ko. Masakit sa akin na pati mga bata walang respeto sa akin bilang lola nila. Ano po bang ginawa ng mga anak ko sa inyo? Narinig kong sinasabi ng asawa mo sa kanila na huwag ako ituring na lola nila. Ang lolo't lola lang daw nila ay yung mga magulang ni Marika. Kaya kahit kailan, hindi nila ako ginagalang kapag kami lang ang narito. Kita mo naman kung gaano ko sila kamahal, hindi ba? Mababait at magagalang ang mga anak ko. Paanong nangyaring naging basto sila sa inyo? Mga bata pa kasi sila. Hindi pa nila alam ang tama at mali. At isa pa, sumusunod lang sila sa nanay nila. Pangangaralan ko po sila. Hindi pwedeng lumaki silang walang modo. Hayaan mo na lang. Hindi na rin naman ako magtatagal sa bahay na to. Nay, hindi po kayo aalis sa bahay na to. Hindi ko kayo papayagan. Kailangan ko na sigurong tanggapin na tapos na ang tungkulin ko bilang ina niyo ng kuya mo. Wala na akong silbi. Pabigat na lang ako sa inyo. Huwag niyo pong sabihin yan. Kailangan ko pa kayo. Aayusin ko po ang gulo dito sa bahay natin. Bahala ka, anak. Basta hindi na magbabago ang desisyon ko. Ang mabuti pa po kumain na muna kayo. Ito po ang lugaw. Ito po muna para hindi mabigla ang tiyan nyo. Salamat, anak. Ang bait po talaga. Lumabas ako dahil may binili lang ako sa may tindahan. Nagbilin lang ako sa mga bata na sa kwarto lang muna. At huwag mag-iingay dahil baka nagpapahinga ang biyanan ko. Nasa may pintuan pa lang ako, narinig ko na ang malakas na palahaw ng 2 bata. Napatakbo ako papasok sa kwarto. Nadatnan kong pinapalo ni Adam ng sinturon ng mga anak namin. Nang makita ko ng 2 bata, agad silang tumakbo at yumakap sa akin. Hoy! Bakit niyo pinapalo ang mga anak natin? Dinidisiplina ko lang ang mga anak natin. Lumalaki silang sutil Ano bang ginawa nilang mali? Nagtatanong ka pa. Walang dapat sisihin dito, kundi ikaw. Kaya nga ako nagtatanong dahil hindi ko alam ang ginawa nilang mali. Kaya pala umalis ang inay dahil sa kanila. Binabastos nila ang lola nila. Naniwala ka na naman sa sumbong ng nanay mong sinungaling. Huwag mong matawag-tawag na sinungaling ang nanay ko. Itong mga anak mo dapat ang pinangangaralan mo. Sa tingin mo kaya aalis ang inay nang walang dahilan? Maayos ang pagpapalaki ko sa mga anak natin. Kaya wag na wag magsasalita ng masama ang nanay mo sa mga anak ko. At ikaw naman, walang isang salita. Sabi mo, hindi ka na maniniwala sa mga sumbong ng nanay mo. Bakit ngayon? Halos patayin mo na sa bugbog ang mga anak natin. Hindi ko to gagawin kung wala silang ginawang mali. Tumigil ka na! Mula ngayon, wag na kayong lalapit ng nanay mo sa mga anak ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to.
Ako ang ama nila. May karapatan din ako sa kanila. Wala kang karapatang pagbawalan ako na lumapit sa kanila. Sa palagay mo kaya, pagkatapos ng ginawa mo, ipagkakatiwala ko pa sa'yo mga anak natin? Ha? Doon ka sa nanay mo? Total, uto-uto ka naman. Mga anak, Huwag mo silang lalapitan. huwag mo naman silang ilayo sa akin. Sa tingin mo dahil sa ginawa mo, hindi pa sila lalayo sa'yo? Pwede mo naman sana silang kausapin Patawarin niyo ako. Yan na lang lagi ang sinasabi mo. Nakakasawa na. Pagod na ako. Dahil sa nararamdaman kong galit at sama ng loob, sinugod ko sa kwarto niya ang biyanan ko. Kasunod ko naman si Adam na pinipigilan ako. Napabangon naman mula sa pagkakahiga ang nanay niya at takot na nagsumiksik sa dulo ng higaan niya. Adam, paalisin mo ang babaeng yan dito! Baka kung ano ang gawin niya sa akin! Tigilan niyo po ang drama niyo. Kapag wala si Adam, lumalabas ang tunay ng pagkatao. Hindi pa magaling ang inay. Baka kung mapano siya. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo. Ha? Nagpaparaya na nga ako para wala ng gulo. Tapos pati ang mga anak ko gagawa mo ng kwento? Pasasamain mo sa harap ng ama nila? Anong klaseng lola ka? Adam, palabasin mo na yung babaeng yan dito! Parang awa mo na! Tumigil ka sa pakunwari mong pag-iyak. Sa susunod na idamay mong muli ang mga anak ko, hindi ko na palalampasin. Nakikiusap naman ako sa'yo. Magsama kayo ng nanay mo! Marika, teka lang. Adam, hayaan mo na siya. Mas kailangan kita. Ayos lang po ba kayo? Natatakot ako sa kanya. Hindi ka po sasaktan ni Marika. Nagalit lang siya dahil nasaktan ko mga anak namin. Dahil ba sa akin kaya mo yung nagawa sa mga apo ko? Gusto ko lang naman silang disiplinahin . Wala namang kasalanan ng mga apo ko kundi ang ina nila. Magtapat nga po kayo. Binastos ba kayo ng mga anak ko? Adam, kasi... Nay naman, napalo ko ang mga anak ko dahil akala ko binastos kayo. Bakit kailangan pati bata idamay niyo sa galit niyo kay Marika? Patawarin mo ko, anak. Huwag niyo akong daanin sa pag-iyak. Dahil sa inyo, posibleng lumayo sa akin ang loob ng mga anak ko. Aalis na lang ako sa bahay na to. Hindi po kayo aalis dito. Huwag niyo nang dagdagan sana mga problema ko. Ang hiling ko lang po, makipag-ayos na kayo kay Marika. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung hindi kayo makikipag-ayos, habang buhay ng magulong pamilyang ito. Kinabukasan habang naghahanda ng pagkain ng mga bata, yumakap mula sa likuran ko si Adam. Paulit-ulit din niyang ibinubulong ang paghingi ng kapatawaran. Nangako pa siyang babawi sa amin ng mga bata. Sa linggo, ipapasyal ko kayo ng mga bata. Kakain din tayo sa restaurant na madalas nating kainan. Siguradong matutuwa ang mga bata. Matagal na rin nung huli tayong nakapasyal Tuwing nagpaplano kasi tayo, biglang nagkakasakit ang nanay mo. Sana naman sa linggo, hindi siya magkasakit. Pwede naman nating siyang isama kung gusto niya. Gusto ko sanang tayo lang ng mga bata ang umalis sa araw na yon. O sige, pwede naman. Alang-alang sa mga bata, kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataon para ayusin ang pagsasama natin. Huwag mo na sanang hayaan na sirain ang nanay mo. Umaasa pa rin ako na balang araw, magkakaayos kayo ng inay. Malabo nang mangyari yan. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa mga anak ko, huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin sa kanya. Ayoko lang siyang makasabay sa hapagkainan at makasama sa mga lakad natin. Hindi rin kita pagbabawalan na bigyan siya ng pera. Basta ako lang ang mag-aasikaso sa inyong mag-aama ko. Kung yan ang gusto mo mangyari, baka hindi na nga kayo magkasundo. Hindi mo na ako mapipilit pa. Kung gusto mong tuluyan kong kalimutan ang ginawa mo sa mga anak natin, huwag mo nang iparamdam sa akin na lagi mo lang ipagtatanggol ang nanay mo. Okay, sige. Baka mag-away na naman tayo Ito ba ang baon ko? Oo. Mag-almusal ka na rin. Iahanda ko lang ang isusuot mo.
Ang mga bata ba hindi mo pagigisingin? Mamaya pa ang pasok nila kaya maya-maya ako na lang sila gigisingin. Gusto ko sana makapagpaalam bago ako pumasok sa trabaho. Huwag na muna siguro. May takot pa kasi ang mga bata dahil sa nangyari kagabi. O sige, pag-uwi ko na lang. Magdadala ako ng pasalubong para sa kanila. Mababait naman ang mga anak natin hindi ko naman sila tinuruan na magtanim ng galit. Kaya natitiyak kong mapapatawad ka rin nila. Bigyan mo lang sila ng kaunting panahon. Kung alam mo lang na halos hindi ako makatulog sa kakaisip sa nangyari. Binabagabag ako ng konsensya ko. Isang tabi mo na muna yan. Baka mamaya maapektuhan ng trabaho. Oo nga. Namiss ko rin itong pag-aasikaso mo sa akin sa umaga. Mas nagkaroon ako ng kapayapaan nang tuluyan na ako nawalan ng pakialam sa biyanan ko. Para na lang siyang hangin na dumadaan sa harap ko. Hindi ko na rin siya hinahayaan na mangialam sa mga ginagawa ko sa bahay. Dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakadalaw sa kapatid ko, dinalaw ko siya ng araw na yon. Oh, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka yata? Ewan ko ba? Parang ang bigat lagi ng pakiramdam ko. Madalas ding sumasakit ang tiyan ko. Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa. Baka mawala rin to. Iniisip ko kasi baka sa kinakain ko din. Baka hindi ko namalayan. Napanisan na pala kami ng ulam dahil sa init ng panahon ngayon. Ikaw naman kasi may ref naman kayo, bakit hindi mo dun ilagay? Buti hindi nakakain ng mga anak mo. Tinatanong ko nga sila kung panis baka ako ang ulam nila sa tanghalian hindi naman daw. Kahit si Adam, tinanong ko rin, hindi rin daw. Mainit kasi sa kusina nyo. Kaya ilagay mo sa ref yung tirang ulam sa umaga. Tapos initin mo na lang sa tanghali. Ganun na nga ang gagawin ko. Kapag hindi pa rin bumuti yung lagay ko magpapacheck up na ako sa 1 linggo. Maiba nga pala ako, kumusta kayo ng biyanan mo? Nangingialam pa ba? Hindi na. Kapag nasa sala o kusina ako, madalas siyang magkulong sa kwarto niya. Minsan, nahuhuli ko siya na ang sama ng tingin sa akin. Hindi ko na lang pinapansin. Nakakailang may kasama na ganyan sa bahay. Oo. Kaya lang nanay pa rin siya ni Adam. Sabi ko lang sa kanya, huwag niyang ipilit na magbati kami ng nanay niya dahil hindi na yon mangyayari. Pagkatapos ng ginawa niya sa mga anak ko. Grabe, may mga tao pala na katulad ng biyanan mo. Imbis na maawa ako sa kanya, ni kaunting simpatsya, wala na tuloy. Sana naman kasi matutong mamagitan si Adam. Hindi yung ipaparamdam sa'yo na mas kampi siya sa nanay niya. Oras na may gawin ulit ng nanay niya at kampihan na naman niya, iiwanan namin siya ng mga anak niya. Kahit kasi bumawi na siya sa mga anak niya, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa niyang pananakit sa kanila. Kahit naman sinong ina, mahihirapan tanggapin na lang basta ang ginawa niya. Nung ikinuwento mo nga, nangilabot ako Sa liit ba naman ng mga katawan ng 2 mong anak papaluin ng sinturon sa likod. Hanggang ngayon, may latay pa rin. Kaya tuwing nakikita ko, naiiyak pa rin ako. Kaya hindi ko magawang patawarin ng lola nila. Dahil sa kanya, kaya nagawa yun ni Adam. Meron nga pala akong itatanong. Muntik ko nang makalimutan. Sumagot na ba ang hipag ni Adam? Nung isang araw lang siya sumagot. Lagi daw kasi masama ang pakiramdam niya. Kaya bihira siyang humawak ng cellphone. Hindi daw siya pwede magsalita laban sa biyenan namin. Dahil pinagbawalan siya ng asawa. Sabi lang niya sa akin, may sayad nga daw ang matandang yon, kaya mag-iingat kami. Nakakatakot naman pala. Pero kung pagbabasihan ng kwento mo, parang may sayad nga talaga. Mas mag-iingat kayo ng mga bata. I-chat o tawagan mo lang ako, ha? Hindi naman siguro kami pababayaan ni Adam kung sakali man na naloloka na nga ang nanay niya. Pag-uwi sa bahay, hindi na malayan ng biyanan ko na dumating na ako. Nakita ko siyang lumabas ng banyo na may kung anong hawak sa kanyang kamay. Dala ng kuryosidad, sinundan ko siya hanggang sa kusina. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang ginagawa niya. Inilalagay niya sa ulam ko ang sarili niyang dumi.
Nang araw ding yun umalis kami ng mga bata sa bahay na yun. Kahit ang kapatid ko hindi makapaniwala sa nalaman ko. Doon na rin kami pinuntahan ni Adam. Ano bang kalokohan to, Marika? Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa mga sinabi mo? Alam ko namang mahirap paniwalaan pero nagsasabi ako ng totoo. Nasaan ang ebidensya mo? Wala akong ebidensya dahil nabigla rin ako sa nasaksihan ko. Ang mabuti pa, umuwi na kayo ng mga bata sa bahay. Magharap-harap tayo ng inay. Hindi kami uuwi hanggat nandun ang nanay mo. Baka mas matindi pa dun ang gawin niya. Anong gusto mo palayasin ko ang sarili kong ina? Wala akong pakialam. Basta ayoko na makasama ang nanay mong nakakadiri. Kung hindi kayo uuwi sa atin, wala akong sustentong ibibigay sa inyo. Hindi ako natatakot kung hindi ka magbibigay. Bahala ka na sa buhay mo. Magsama kayo ng nanay mong baliw. Huwag mong tatawagin baliw ang nanay ko. Wala ka talagang galang. Pagkatapos ng mga ibinigay ko sa'yo, ito pa ay gaganti mo. Asawa mo ko. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin ang mga ibinigay mo. Ang mabuti pa, umalis ka na lang. Umuwi ka na sa nanay mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Pamilyado na rin ang ate Alma mo. Dito pa talaga kayo magsusumiksik, samantalang may sarili tayong bahay. Kung ayaw umalis ang nanay mo sa bahay na yon, edi tayo ang bumukod. Ipaubaya mo na sa kanyang bahay na yon. Total, lagi mong bukang bibig na wala siyang ibang mapupuntahan. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Ang hirap magsimula muli. Walang imposible kung gugustuhin natin. Kesa naman kasama natin ang nanay mo, hindi ko alam kung ano pa ang pwede niyang gawin eh. Nakikiusap ako sa'yo. Isipin mo naman ang mga bata. Kaya nga umalis kami doon dahil iniisip kong kapakanan nila. Kailan ka ba matatauhan na meron kakaiba dyan sa nanay mo, ha? Kahit ano pa ang sabihin mo, nanay ko pa rin siya. Matanda na naman siya. Intindihin mo na lang. Ikaw lang naman na nakakaintindi sa nanay mo. Di kayo na lang ang magsama. Basta, buo na ang pasya ko na hindi kami uuwi. Patuloy pa kami sa pagtatalo nang awatin na kami ni Ate Alma. Pinauwi niya na muna ang asawa ko at sinabihang tsaka na lang bumalik. Pero yun na ang huling sandali na nagpakita sa amin si Adam. Hanggang sa dapuan ako ng kakaibang sakit. Ano nga kaya ang sakit mo? Bakit lahat ng doktor sinasabi na wala kang sakit? Mga mahihina yata ang mga doktor na tumingin sa'yo Namamanas ka na nga Ang laki pa ng tiyan mo na para kang buntis. Hindi ba nila nakikita na hirap ka na? Lahat na yata ng kamalasan na sa lukoni. Hindi ako naaawa sa sarili ko, kundi sa mga anak ko. Hindi ko na sila maasikaso Nakausap ko nga pala ang mga magulang natin. Sinabi ko na ang sitwasyon mo. Kung hindi ka raw mapagaling ng mga doktor, umuwi na lang kayo ng mga bata sa atin. Mabuti pa nga siguro. Wala na rin mang pakialam sa amin si Adam. Isa pa yung asawa mo. Pinuntahan ko nga sa bahay nyo. Yung nanay ang humarap sa akin. Ipinagtabuyan lang ako at sinabi na wala nang pakialam sa inyo ang asawa mo. Totoo nga siguro. Kahit mga anak niya, hindi na niya naaalalang dalawin man lang. Kapag nakauwi na kayo sa atin, magiging maayos na ang lagay ninyong mag-iina. Salamat ate. Hindi mo kami pinabayaan ng mga anak ko. Sino pa bang magdadamayan kundi tayong magkapatid? Sige na, matulog ka na. Ilang gabi ka ng puyat. Bumawi ka na ngayon ng tulog. Nahihirapan kasi akong matulog Tuwing mahihimbing na ako. Tsaka naman na parang merong bumubulong sa akin. Imahinasyon mo lang yun dahil nga may sakit ka. Pakiramdam ko ba parang sinusundo na ako ni kamatayan? Lagi kasi akong nakakakita ng itim na dumadaan sa harapan ko. Kaya nga ayokong pinapatay mong ilaw. Lagi naman ako nandito. Wala naman ako napapansin na kakaiba kaya baka nananaginip ka lang. Dahil sa mga anak ko kaya patuloy akong lumalaban.
Tama ang rason para lumaban. May gusto ka bang kainin o nauuhaw ka ba? Mas gusto kong matulog, te. Sige, matulog ka na. Babantayan kita. Marahan pang minasahe ni Ate Alma ang mga daliri ko sa kamay. Hanggang makatulog na nga ako. Nang matiyak na tulog na ako, iiwan na sana ako ng kapatid ko nang makita niyang may lumabas na mga ipis sa bibig ko. Dun niya na sigurong may bumabarang sa akin. Pagka-uwi namin sa probinsya, dun lang ipinagtapat sa akin ni Ate Alma ang lahat. Ate, bakit ako pa? Ganun ba ako kasama para ipabarang? Paano mga anak ko? Maliliit pa sila, ate. Huwag kang matakot. May magaling na manggagamot na kilala si Inay. Nung sabihin ko sa kanila ang kalagayan mo at hindi nga malaman ng doktor ang sakit mo, nagkahinala na rin pala sila sa tunay mong sakit. Kaya pinauwi ka nila dito. Iisa lang ang taong naiisip ko na gagawa nito sa akin. Ang biyanan ko. Huwag kang mag-alala, babalik din sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Kailan may pupuntang albularyo dito? Sinundo na siya ng Itay ngayon. Lalabanan kong sakit na to, ano man ang mangyari. Alang-alang sa mga anak ko. Sabayan mo ng dasal. Sigurado ang paggaling mo. Alam kaya ito ni Adam? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita sa amin? Kahit wala siya, nandito kaming pamilya mo para damayan ka. Hindi ka namin pababayaan. Sa bagay, kahit malaman niya ang ginagawa ng nanay niya, doon pa rin siya kakampi. Kaya nga mabuti pang wag na lang siyang magpakita sa inyo. Baka kasi kung ano pa ang magawa ng Itay sa kanya. Ang mga anak ko pala, nasaan sila? Dinala muna sila ni Inay sa bahay ng isa nating kapatid. Ayaw niya kasi na makita ng mga bata ang kalagayan mo Huwag kang mag-alala, inaalagaan sila doon. May mga kalaro din silang mga bata, kaya malilibang sila. Mula nang hindi na magpakita sa amin ang ama nila, hindi naman nila hinahanap pa. Nasanay kasi sila na ikaw ang lagi nilang kasama. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa para sa kanila. Oo, te. Hindi ako panghihinaan ng loob. Dahil sa isang isla pa nakatira ang manggagamot, gabi na sila dumating. Namimilipit na ako sa matinding sakit ng tiyan. Kanina pa rin ako suka ng maitim at malansang likido. Hindi ko na rin nakikilala ang mga nasa paligid ko. Kaya kinailangan na rin akong itali dahil sa pagwawala ko. Pakawalan din niyo ako dito! Humagda kayo sa akin oras na makawala ako sa tali na to! Pagbabayarin ko kayo ng mahal! Matindi ang galit ng taong may gawa nito sa'yo. Pero kaya kong lunasan ang sakit mo at ibalik ka sa dati. Salamat naman po, Tata Simeon. Biyanan niya po ang nagpabarang sa kapatid ko. Matinding selos at galit ang pinag-ugatan ng lahat. Ibabalik ko sa taong yun ang sumpa na iginawad niya sa kapatid mo. Alam ko naman kasi na hindi niya babawiin ang ginawa niya. Kaya mabuting ganun din ang gawin ko. Malapit ka nang gumaling, Marika. Konting tiis na lang. Ayoko! Hindi na ako gagaling! Pakawalan niyo ako! Para na siyang nawawala sa kanyang katinuan. Dahil yan sa matinding hirap na pinagdadaanan niya. Hayop talaga ang matandang yun. Walang ginawang masama sa kanya ang kapatid ko para ipabarang niya. Hindi lahat ng pinababarang ay may kasalanan. Madalas dala lamang ng matinding selos at inggit sa kapwa. Tata Simeon, ano nangyayari sa kapatid ko? Bakit nahimatay? Huwag kang lumapit sa kanya. Diyan ka lang. May malay siya. Ate Alma, lumapit ka sa akin. Huwag kang matakot. Nay, Tay,
bakit po nandyan lang kayo sa may pinto? Lumapit po kayo sa akin. Para na talaga siyang nababaliw. Alam kong hawak mo ang babaeng ito. Kilala na kita kung sino ka. Mahusay ka pero mas malakas pa rin ang kapangyarihan kong taglay. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa babaeng ito. Isang Latin ang inusal ni Tata Simeon. Palakas din ng palakas ang pagbigkas niya sa bawat salita. Para bang nakikipagtalo siya sa isang nilalang na tanging siya lang ang nakakakita. Naramdaman ko niya lang na parang merong gustong lumabas sa bibig ko. Hanggang isinuka ko ang iba't ibang klase ng insekto. Huling naalala ko ang mga mukha ng kapatid ko at mga magulang bago ko nawalan ng malay. Isang buwan na rin na nakakalipas. Matapos ko malampasan ang pagsubok na yun sa buhay ko. Marika, nandito si Adam. Gusto ka raw niyang makausap. Kumusta ka na? Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita. Sinabi na pala lahat ni Ate Alma. Ang totoo niyan, nagtapat din sa akin ang inay. Ganun ba talaga katindi ang galit ng inay mo sa akin? Tingin niya kasi sa'yo, karibal niya sa akin. Sa bahay pa rin ba natin siya? Oo, may sakit siya ngayon. Sabi ng doktor hindi na rin daw magtatagal ang buhay niya. Pinapasabi pala ng inay na patawarin mo siya sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Pinagbabayaran na niya ang ginawa niyang pangbabarang sa'yo. Kung hindi ba niya nalaman na malapit na siyang mamatay, hihingi kaya siya ng kapatawaran? Sana balang araw ay mapatawad mo rin ako. Alam ko na marami akong pagkukulang sa'yo bilang asawa mo. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Tao lang din naman ako na nagkakasala. Salamat, Marika. Napakabuti mo talaga. Yan lang naman ang hiling ng inay bago siya mamatay. Sana din, makapagsimula tayong muli. Mas maigi pa siguro na maging magkaibigan na lang tayo. Ilaan mo na muna ang atensyon mo sa nanay mo. Igagalang ko ang desisyon mong yan, pero hindi ko kayo isusukong mag-iina ko. Lagi pa rin ako maghihintay sa inyo. Oh, paano? Aalis na ako. Kasambahay lang kasi ang kasama ng inay ngayon. Ate Alma, salamat sa iyo. Hindi mo pinabayaan ang pamilya ko. Wala yun. Mag-iingat ka sa biyahe. Sa kabila ng ginawa ng nanay niya, hindi ko pa rin maiwasang maawa. Salamat na rin at nagkapatawaran na kami. Sigurado ka na ba na ayaw mo na makipagbalikan sa asawa mo? Kahit ba wala na ang nanay niya? Oo, te. Hindi ko naman siya pagbabawalang dalawin ng mga bata. Isa ngayon, gusto ko ulit magtrabaho. Gusto kong ibalik ang dating ako na nawala mula nung maging taong bahay na lang ako. Hindi ko naman pababayaan ang mga anak ko eh. Kahit ano pang maging desisyon mo, susuportahan ka namin. Kayo ng mga anak mo. Muli ako nagtrabaho. At ang mga magulang ko ang nagbabantay sa mga anak ko. Dinadalaw naman sila ni Adam pero hindi na ako nakikipagkita. Nalaman kasi namin ng ate ko na gumaling na ang nanay niya at malakas na ulit. Nagtataka naman kaming sumangguni kay Tata Simeon. Doon namin nalaman na naging karamdaman ng biyanan ko dahil sa barang na ibinalik niya rito. Pero dahil pinatawad ko siya kaya nabali ang sumpa. Pakiramdam ko na linlang ako. Pero pinasa Diyos ko na lamang ang lahat. Ang mahalaga sa akin wala nang galit sa puso ko. At masaya't kontento ko sa buhay ko ngayon. Wakas. Bakit hindi mo muna ako kinonsulta sa bagay na yan? Talaga bang hindi na mahalaga ang opinyon ko sa bahay na ito?